Nung araw, kahit tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Lumipas pa ang mga buwan, naging taon na rin pero ganoon pa rin wala pa rin nangyayari sa amin ni Bryle. Unti-unti ko na ding natatanggap ito para hindi ko pa rin alam kung nagkakagusto na ako dito. Mahirap din kasi turuan ng puso eh. Lalo na kung alam mong sa umpisa pa lang ay hindi mo mahal ang lalaking pinakasalan. Pero kahit papaano ay dama ko ang sobrang pagmamahal nito sa akin, ang pagpapahalaga. Ma-effort din ito sa akin. Kahit pa palagi ko itong binabara o pinagsasalitaan ng masakit. Siguro ay sanay na ito sa mga pasaring ko dito o di kaya'y mga panginginsulto ko. Andito ako ngayon sa living room ng malaking mansyon na ito. Nagbabasa ako ng mga newspaper at magazine ang may magsalita sa likuran ko. Hindi ko na kailangan pang lingunin ito dahil alam ko naman kung sino ito. Buti nga, good mood ako ngayon kaya mahinahon ko itong kinakausap. Han, anong gusto mong iregalo ko sa iyo? Tanong nitong wika sa akin. Alam mo namang wala akong hilig sa mga regalo, Bryle. Walang emosyong saad ko. It's our wedding anniversary, Han. Nakalimutan mo na ba? Mahinahong nitong wika sa akin. Nakonsensya naman ako sa nagawa kong pambabaliwala ako sa lalaking ito, kaya natigilan ako na sabihin nitong wedding anniversary daw namin ngayon. Ito pala ang araw na ikanasal ako dito. Ganoon ba? Saad ko dito na nakabawi ako sa kabiglaan. Yes, Han, so anong gusto mo? Do you want to eat dinner with me or dinner dito sa bahay? Or regalo gusto mo? Anong gusto mo, honey? Sunod-sunod itong wika sa akin. Dinner na lang dito sa bahay, kasama na ang mami at daddy mo. Sad ko dito. Okay, Han, gusto mo party or simpleng dinner lang? Huling tanong nito sa akin. Simpleng dinner lang. Sad ko dito. Okay, Han? Tawag nitong muli sa akin. Yes, ano yon? Hindi tumitinging saad ko dito. Pumunta ako ng US para sa business trip na gaganapin doon. Mag-iingat ka dito ha. Siguro mga 2 buwan akong mawawala dito. Kapag may kailangan ka, huwag kang mangingiming mag-utos sa mga kasambahay dito. Kung gusto mo namang lumabas ng pansyon o mag-shopping, isama mo na lamang sila mama at papa para may kasama ka. O yung kaibigan mo si Jessica. Saad dito sa akin. Okay, wika ko na lamang dito. Hindi pa rin ako tumitingin dito kahit nagsasalita na ito. Kasama ko sila mami at daddy sa US after our wedding anniversary ngayon. Baka bukas o the next day ay aalis na kami. Wikang nito sa akin. Ganoon ba? Mag-iingat kayo doon. Saad ko dito this time ay nakatingin ako dito. Ngumiti naman dito sa akin saka ako nito hinalikan sa noo bago nagpaalam na nalalabas muna kasi may aasikasuhin pa daw ito. Naiwan ako natigilan ng mawala na ito. Bakit kaya hindi ko buksan ang puso ko upang gustuhin ang asawa ko? Kaya ko na bang tanggapin ito sa buhay ko? Kahit pa maraming nagmamata at mangmamahamak dito dahil sa itsura ng husband ko, piping bulong ko sa sarili ko. Dumating na nga ang gabi. Ito ang dinner naming mag-asawa na kasama din sa selebrasyon ng mga magulang nito. Hindi ko na lamang inimbita silang mama at papa ko kasi alam ko namang hanggang ngayon ay naiilang pa rin ang mga ito. Lalo na ang sasabihin ng mga taga doon sa amin tungkol sa pamilyang ito na sobrang yaman daw at swerte ko daw dahil ako ang nagustuhan ni Senyorito Bryle na nag-iisang anak ng mga Araneta. Kahit pa daw pangit ito ay mayaman naman daw ito. Kaya ano pa bang hahanapin ko daw sa isang lalaki? Mga taga doon din kasi sa amin. Porket nakapag-asawa na ako ng mayaman ay gusto nilang tumigil na ang papa ko sa paghahanap buhay nito bilang isang pedicab driver. Pero hindi ganoon ang mga bagulang ko. Mananahi pa din ang mama ko at ganoon pa din ang hanap buhay ng ama ko. Ayaw nilang may masabi ang mga tao sa kanila na baka pinapirahan lang namin ng mga Araneta. Pero hindi nila alam na hindi kami ganoong klaseng tao. O ginusto ko ding magpakasal kay Bryle, alam ko namang langit at lupa ang agwat ng pamumuhay namin sa mga Araneta. Kaya naiintindihan ko ang parents ko sa sitwasyon nilang iyon. Iha, happy anniversary sa inyo ni Bryle. Masaya kami ng daddy mo. Ngiting bati ng biyanan kong babae sa akin. Nakangiti ang mag-asawa sa akin nang tingnan ko ang mga ito. Napangiti na din ako sa mga ito saka ako nagsalita. Thank you po mami, daddy. Pautal kong saad sa mga ito. You're welcome, iha. Anyway, alam mo na ba o nasabi na ba ni Bryle ang tungkol sa pag-alis namin ng bansa? Tanong nito sa akin. Yes po mami. Ngiting wika ko dito. Okay iha, saad din ito sa akin.
Sabay-sabay na kaming kumaing apat hanggang sa natapos ang dinner namin. Nag-alok si daddy na mag-inuman daw kaming apat bilang pag-celebrate ng anniversary namin. Hindi sana ako iinom pero napapayag ako sa mga ito na tumikim ng konting alak. Hindi ko na napansin na napaparami na ang pag-inom ko ng alak hanggang sa nahilo na ako. Nakita ko ding lasing na sila mommy at daddy. Nakainom na din si Bryle kaya tumayo na ako upang magpaalam sa mga ito na matutulog na ako kasi lasing na ako. Pero hindi pa ako nakakalayo sa mga kasama ko nang matumba ko. Buti na lamang ay may nakasalo sa akin. Tiningnan ko ito sa malabong mga mata kasi sobrang bigat na ng mga mata ko. Iyon ang huli kong naalala ng gabing iyon. Napabalikwas ako ng bangon nang makaramdam ako ng sobrang lamig sa katawan ko. Pero nagulat ako nang mapansing nakahubad ako at may kasama ako sa kama na isang lalaki. Nakita ko si Bryle ang kasama ko. May nangyari sa amin ni Bryle? Parang may bombang sumabog sa harapan ko nang ma-realize ko na totoo nga ang nangyari. Akma na sana akong tatayo nang sumigid ang sobrang kirot sa pagkababae ko ng mga sandaling iyon. Gusto kong manuntok ng mga oras na iyon o patayin ang lalaking natutulog. Pero paano ko magagawa iyon kung alam kong pareho kaming lasing ng gabing iyon? Hindi ko na napigilan ang mga luha ko nang tumulo ito. No, I can't believe this. Paano ito nangyari? Iyak kong bulong sa sarili ko ng mga sandaling iyon. Paano na ako ngayon? Anong gagawin ko? Wala na ang iniingatan kong dangal. Lalo akong napahugulgol sa naisip ko. Lumakas ang iyak ko dahilan para magising si Bryle at napamulagat din ito sa nakitang ayos namin. Han? Bakit ka andito sa kwarto ko? Bakit ka umiyak? Saka, bakit nakahubad ka? Sunod-sunod nitong tanong sa akin, mas lalo akong napaiyak sa tanong nito sa akin ng mga sandaling iyon. Nang araw na iyon ay umalis ng bansa si Bryle at ang parents nito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwanang may nangyari sa amin ng asawa ko. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Hindi ako nandiri nang malaman ko na may nangyari sa amin. Bagkos ay nahihiya ako sa sarili ko kasi nangyari sa amin ang ganoon. Pero alam ko sa puso ko na masaya ang lalaki kasi nakuha na nito ako. Si Bryle ang una sa buhay ko at alam kong naramdaman nito iyon. Sinikap kong wag mo nang isipin ang mga nagdaan. Gusto kong makapag-isip at tama lang na umalis ang mag-anak para makapagpasyal din ako sa parents ko. 2 araw na simula nang umalis ang mga Araneta, kaya napagpasyahan kong pumunta muna sa bahay namin. O anak, buti at napadalaw ka. Kumusta kayo ng asawa mo? Siya nga pala anak, happy anniversary sa inyo ni Bryle. Ang bilis ng panahon ano? 1 taon ka na palang nakatali kay Bryle? Pinutol ko ang sinabi nito at nagsalita ako. Ma, may nangyari ho sa amin ni Bryle. Matanong ko nga po kung sakaling mabuntis ako nito, pangit din po ba ang anak namin? Nag-aalalang wika ko sa mama ko. Anak, kahit gwapo o pangit ang anak mo, ay anak mo pa rin iyon. Dugo at laman mo iyon. Pero teka, bakit may nangyari sa inyo ng asawa mo? Nirape ka ba niya? Wikang tanong nito sa akin. Mabilis naman akong umiling dito saka nagsalita. Pareho kasi kaming lasing ma noong gabing iyon na nag-celebrate kami ng wedding anniversary namin sa bahay. May family dinner kami doon. Iimbitahan ko sana nila mami pero ako na ang tumangi dahil alam ko namang mahihiyaw kayo. Kaya iyon nga ma, nagising na lamang akong wala kaming parehong saplit ni Bryle sa kwarto nito. Pero iyon nga ang pinoproblema ko ma. Baka dumating ang panahon na pati anak ko ay magiging miyembro sa mga bully dahil baka pangit din ito katulad ng ama nito. Ayoko maranasan ng anak ko ma ang dinanas ni Bryle sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nakakayamang aminin ma pero sa tuwing may umaalipusta kay Bryle na ibang tao ay nasasaktan ho ako. Ano ang ibig sabihin noon ma? Tanong ko dito. Anak, baka mahal mo na ang asawa mo kaya gaya niyan ang nararamdaman mo. Alam mo anak, gusto kong sabihin sa iyo ang mga katagang ito. Hindi sa panlabas na anyo ng tao na susukat ng pagiging mabuting tao nito, kundi sa puso ng bawat tao. At ganoon ang nakikita ko sa asawa mo. Mabait si Bryle anak. Mapagpasahin siya sa ugali mo at handang gawin ang lahat kahit magmukha pa itong tanga sa harap ng maraming tao. Maramdaman mo lang na mahal ka nito. Wika ng mama ko. Tama ba ang narinig ko galing sa mama ko? Mahal ko ng asawa ko? Kinapa ko ang puso ko pero hindi ko alam kung totoo ang sinasabi ng mama ko. Nang matapos ang maghapong kakwentuhan ng mama ko, ay umuwi na ako sa mansyon ng mga Araneta. Lumipas pa ang 2 buwan pero hindi pa nakakauwi si Bryle at ang magulang nito. Hanggang telepono lang kami nagkakausap nito dahil busy daw ito sa business sa ibang bansa.
Andito ako sa kwarto ko nang makarinig ako ng sunod-sunod na kantok sa pinto ng kwarto ko. Agad akong tumayo upang pabusan ng taong iyon. Nabungaran ko ang kasambahay ng mga Araneta. Nakangiti itong bumati sa akin na magandang hapon saka ito nagsalita. Ma'am Clarice, pinapababa na ho kayo ng biyanan mo at ni Sir Bryle po. Saan dito sa akin? Really? Andito na sila? Bakit walang pasabi? Wika kong tanong dito. Baka ho yata sorpresa ma'am. Kasi maski kami ay nasorpresa din eh. Wika nito sa akin na parang kinikilig. Kaya nagtaka ako kung bakit ganoon ang reaksyon nito. Sige manang, pakisabi bababa na ho ako. Saan ko dito? Hindi naman ako nagtagal sa kwarto at bumaba na din ako. Una ko nakita ang likod ng pamilyar na lalaki sa akin. Pero nagulat ako nang masilahin ko ang isang gwapong lalaki ang nakita ko. Kumunot ang noo ko nang makita ko ito sa malapitan at nang humarap pa ito sa akin. Nilibot ko ang mga mata ko nang nakita ko ang mga biyanan ko ay nagbano ako sa mga ito saka humalip sa pisngi nila. Mami, si Bryle po nasaan? Tanong ko sa mother-in-law ko. Nakita kong umiti ito akma na sana itong magsasalita kaso si daddy ang sumagot sa tanong ko. Si Bryle baka mo? Iyang kaharap mo, si Bryle iyan iha. Ang daddy ni Brian sumagot sa akin. Nalaki naman kagad ang mga mata ko nang marinig ang sinabi ng biyanan kong lalaki sa akin. Seriously, dad, ma'am? Hindi makapaniwalang saad ko dito. Yes, iha. Wika ng mami ni Bryle sa akin. Mataman kong pinagbasdan ang mukha ni Bryle pero hindi pa rin ako makapaniwala. Han, nagustuhan mo ba ang looks ko? Wika nito sa akin na nakangiti pa. Hindi may pagkailang na panganga talaga ako sa sobrang gwapo ng taong kaharap ko. Pakiramdam ko na naman ay nanliit ako sa harap ni Bryle. Oo, okay naman pero bakit? Anong nangyari? Bakit nagparito kay ka Bryle? Muling tanong ko dito. Dahil ayokong pati ikaw Han ay mabuli dahil sa akin. Dahil pangit ako. Pero gusto kong malaman mo na nagawa ko lamang ito dahil gusto kong ipagmalaki mo ko. Dahil ayokong ikahiya mo kong Clarice sa mga tao. Naintindihan ko naman iyon dahil maganda ka. Saan dito sa akin? Gusto kong mapaiyak sa awa sa asawa ko dahil minamata ko ito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwalang nag-iba ang itsura ng asawa ko. Pero andun din yung takot na baka agawin ito sa akin ng iba dahil gwapo na ito. Gusto ko na namang pagsisihan ang ginawa kong pagmamata dito noong una. Han, are you okay? What are you thinking, Clarice? Masuyong tanong nito sa akin. Nilingon ko ito na nasa silid na ako nito nang tutulog dahil ano pa bang pader ang ihaharang ko dito kung nakuha na nito ako. Ano pa bang ipagmamalaki ko dito? Sa halip ang sagutin ng tanong nito sa akin ay ibang sinagot ko dito. Bryle, I'm sorry sa mga nagawa ko sa iyo dati. Alam mo namang hindi kita gusto ng mga panahong iyon. Dahil bukod sa iniisip ko na alangan ako sa iyo o ikaw sa akin. Iniisip ko din ang sasabihin ng ibang tao sa akin na mabuli man ako o sasabihin akong mukhang pera at pumatol ako sa isang pangit na tao at mayaman pa. Alam mo bang simula nang maikasal tayo minsan na akong nakakita ng away dahil sa iyo? Iyong minsan kasama ko sa Jessica. Pero huwag mo nang isipin iyon. Ang gusto ko lang sabihin sa iyo ngayon ay humingi ng tawad sa mga nasabi ko sa iyo at sa lahat ng mga nagawa ko. Saad kong wika dito habang nakatingin sa mga mata ng asawa ko. Clarice, alam mo kahit anong ibato mo sa akin na masasakit na salita bully man o kahit ano pa man ay hindi ako magagalit sa iyo. Baliw man kong iisipin ng ibang naramdaman ko pero kailanman ay hindi nabawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Dahil itong naramdaman ng puso sa iyo ko lang Clarice naramdaman, hindi lang ito trip kagaya ng sinabi mo noon. Pero totoong mahal talaga kita. Suktulan mong sabihin mo sa akin ng stalker mo ko, pero dito sa puso ko Clarice, ikaw lang nilalaman ito. Wika nito sa akin, saka nito itinuro ang dibdib ko. Doon ako napaiyak sa sinabi nito sa akin. All this time, grabe ang nasabi ko dito, pero tunay pala akong mahal ng lalaking ito. Thank you, Bryle, dahil hindi ka nagsasawang mahalin at unawain ako. Lahat ng pagpapakumbaba ay nagawa mo na. Salamat talaga. Wika ko dito. Walang anuman, honey. Basta lagi mong tatandaan na andito lang ako para sa iyo, Clarice. Kahit ayaw mo o gusto mo. Anyway, gaya ng sinabi mo noon, Hana, hindi mo ako gusto ng mga panahong iyon. Ngayon ba gusto mo na ako? Masayang saad nitong tanong sa akin. Nahihiyaman ay marahan akong tumango dito, saka nagsalita. Oo, nagugustuhan na kita, Bryle. Pero hindi ko pa alam o naramdaman ng puso ko na mahal na kita. Siguro nagustuhan kita dahil maunawain kang tao at may pasensya sa akin. Kaya siguro ito ang pakaramdam ko ngayon. Pero gusto ko ding malaman mo na namimiss kita noong andoon ka pa sa ibang bansa.
Wika ko dito. I miss you too, hon. Kaya nga noong sinabi ko kay mami at daddy ang plano kong pagpaparitoke ng mukha ay agad nila akong sinuportahan. Alam kasi nilang ginawa ko iyon dahil mahal kita at gusto kong ipagmalaki mo ko sa lahat ng tao, Clarice, na ako ang asawa mo. Pero gusto kong ding aminin sa iyo na hindi madali ang proseso ng pagbabago ng mukha, ani. Dahil hindi mo alam ang buong pangyayari sa paligid. Basta nagising na lamang ako na nakabenda na ang buong mukha ko at nang dumating na ang araw na tatanggalin na ng doktor ang nakabenta ay kabado kaming lahat nila mami na baka hindi successful ang pagbabago ko ng anyo. Saka ikaw ang inspirasyon ko, Clarice, sa mga plano ko sa buhay lalo na nung nagdesisyon ako na ipagawa ang mukha ko. Nakangiting sad nito sa akin. Gusto ko na namang manliit sa mga nagawa ko dito pero hindi ko na lamang isinatinig. Han? Muling wika nito sa akin. Yes? Sagot ko dito. Tulungan mo akong iligpit ang mga gamit ko, lalo na yung mga pictures kung pangit pa ako, para hindi mo na maalala ang pagmumukhang iyan na isinumpa ng isang mangkukulam. Tawa nitong saad sa akin. Ikaw talaga? Saka wag mo nang iligpit yun, Brian, dahil doon ko nakikita ang pagiging ikaw. Pero kahit iba man ang mukha mo ngayon ay nakikita ko pa rin sa iyo ang dati mong mukha na dati kong nilalait. Nakangiwi kong wika dito sa kape kong ngumiti sa husband ko. Clarice, gusto kong pumunta kila mama para dahil ang pasalubong ko para sa kanila. Muling sad nito sa akin. Brian, saka na. Kapag hindi ka na busy at makapagpahinga ka na. Uwi kang tanggi ko dito. Hindi, Han. Sa ngayon kasi hindi pa naman ako busy eh. Sa katunayan nga pupunta din sila mami at daddy doon sa bahay nyo upang doon mag-dinner bukas. Kaso, mauuna muna tayo doon kila mama. Uwi ka nito sa akin. So nagpaplano kayo na hindi ko alam? Tanong ko dito na tinapunan ko pa ng masamang tingin si Brian. Sorry, Han. Yun kasi ang sabi ni na mami sa akin. Siyempre, nagustuhan ko naman kaya pumayag na ako. Actually, sa US pa kami nakaplano na iyon. Kaya pasensya na, Han, ha. Hindi ko agad nasabi sa iyo na iyon ang plano ng parents ko sa atin at sa parents mo. Hinging dispensa nitong wika sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako. Ano pa nga bang magagawa ko, Brian? Nakaplano na pala yun. Kaya okay na lang sa akin. Nakairap kong saa dito. Nabahala naman ito sa naging reaksyon ko kaya ito nagsorry sa akin ulit. Tumangon na lamang ako para hindi na hubaba pa ang usaping iyon. Nang matapos kami makapag-usap ay sabay kaming lumabas ng kwarto namin at nagtungo sa library nitong bahay ng mga Araneta. Ito ang ginawa nilang opisinang mag-anak. Doon din nakatambak ang mga lumang pictures ni Brian noong maliit pa ito. Gusto talaga daw nitong itago ang lahat kaya wala akong nagawa kaya tinulungan ko na lamang ito. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.